Hello mga kabibig! Welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag daw with evidence ako, Richard Gomez. Pinagbintangan ni Karen Espinosa. Siya ba ang mastermind sa pamamaril kay Karen Espinosa mga kabibig? Ay nako, netizens duda sa drama ni Karen Espinosa. Anong klaseng drama itong si Karen Espinosa? Oy, PNP, 7 Ormoc City, 7 Ormoc City Cops person of interest in Karen Espinosa shooting mga kabibig. Sabi ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, kanyang kinumpirma na yung 7 policeman ay nasa kustodiya na at the Leyte Provincial Police Office. They are considered persons of interest in the attempted assassination of mayoral candidate Karen Espinosa, which took place yesterday in Albuera, Leyte. According to reports, the suspected gunman fled toward a compound near a gym where Espinosa had just been shot. Bugo naman, bobo naman itong ang gustong pumatay kay Espinosa. Bakit doon siya nagtago sa likod ng gym na malapit lang kung saan sinut out niya si Espinosa? When responding police officers arrived, they were surprised to find several men inside the compound and who identified themselves as policemen from Ormoc City. 2 officers and 5 non-commissioned officers. Fajardo noted that the presence of the Ormoc City police personnel in the area was highly irregular and questionable, as they're officially assigned to Ormoc City Police Office. The Montero SUV used by the Ormoc policemen was searched, yielding 6 M16 assault rifles, 3 9mm pistols, and 2.45 caliber pistols, all of which were confiscated by responding members of the PNP Mobile Force. Kerwin Espinosa, self-confessed drug lord who had previously implicated former Senator Leila de Lima, only to later recant his testimony, claiming he was coerced by then PNP Chief Bato de la Rosa, is currently running for mayor of Albuera. His opponent, Vince Rama, is the brother-in-law of Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez, wife of Representative Richard Gomez. Both Mayor Torres Gomez and Representative Gomez are known allies of former President Rodrigo Roa Duterte. It is worth noting that Representative Gomez was among the few lawmakers did not support the impeachment bid against Vice President Sara Duterte. So ito yung kabuuan ng interview ni Karen Espinosa kung saan pinagbintangan niya si Congressman Richard Gomez na tauhan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano bang ibig sabihin niya dito? Bakit binot up niya ang pangalan ni Richard Gomez? So ito kabibig, parang lumalabo na ito mga kabibig. Parang anong klaseng drama kaya ito? Ano Yung kahit saan mapunta, filean ko sila ng kaso. Sir, nabanggit mo yung kinalaman nila sa drug war. Ano ba yung nalalaman mong ginagawa nila ng drug war? Itong mga tao na to? Yung hinuhuli tapos hindi makita ng ilang araw, pagdating ng panahon, makita na bulagta na. Kung hindi, sa operation, bypass operation nila, sasabihin nila na lumalaban kahit walang kalaban-laban yung tao. Kasi itong si Richard Richard Gomez. Richard Gomez at ito si Arisa, yung bata niya, Duterte kasi. Hala? Tao talaga yan ni Presidente Duterte noon. Pero masakit ang nangyari sa amin. Kasi akala namin wala na. Wala na kaming makitang liwanag. Wow! Liwanag, ano nangyari dyan? Madilim ba? Mayor, sa nangyari, kumusta po yung
Nangangampanya nyo tuloy po ba or tigil mo na? Sa ngayon, na nangyari na ganito na na binaril ako, wala akong takot na itigil ang pangampanya ko. Tuloy ang pangampanya ko dahil ang ano ko sa taong bayan dito sa lungsod ng Albuera, itaya ko ang buhay ko Wow. para sa kanila. Si Ma'am RR. Tataya niya ang buhay niya para sa lugar ng Albuera. Magandang political strategy yan ha. Oo. Well, only God knows mga Yun ang isa kong concern. Yun ang isang concern ng hindi lang sa akin, kundi ang buong slate namin na sana bigyan ng pansin to ng COMELEC na mabigyan kami ng seguridad, Which is true naman. mabigyan kami ng security detail bawat isa sa amin Wow. ngayong pangampanya sa lungsod ng Albuera. Pabor kayo na ilagay kayo sa COMELEC control? Oo. Mas maigi na magkaroon kami ng COMELEC control dito. Dahil po. Dahil sa mga abusadong pulis na nababayaran. Ooh. Mayor, you mentioned Malaking kanina about akusasyon yan, mga abusadong pulis na nababayaran. Sabi ni Kerwin Espinosa. Oy. sa name ni Mayor Vincent Rama. At the same time, after the incident happened, nag-post sa social media si Vincent Rama na let's pray for your agarang paggaling daw. What's your reaction on that? Sa akin ay isa lang yung isang pasasalamat na yung Barcelona, kapitan ng Tinagan, nakita ng mga tao ng Tinagan na pumunta doon sa bahay na may kasamang 2 pulis. At maya-maya naman lumabas siya, hindi na yon, sumama yung 2 kasama niya. Nagpunta sa bahay ni Engineer Pipop Soko. At ikaw naman, ikaw ang ama ng barangay, tapos may nangyari na krimen sa iyong barangay, hindi nagpakita. So, malaking question mark din yun, na sa akin lang, hindi ko naman siya pinagbintangan. Baka isa siya sa may plano. Si Ma'am RR, ano naman po ang masasabi niyo? Hindi niya Nabanggit kayo kanina. pinagbintangan, baka isa siya sa mga plano. Ang hindi ko naman siya pinagbibintangan, baka isa siya sa kasali sa plano. Parang nagbibintang ka pa rin. 'Di ba mga kabibig? So, yun na nga yung laman ng kanyang tawag dito, press con na sinabi niya na si Richard Gomez ay bata ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Grabe naman yung pang ganun na yun, no? Yung sinabi niyang tauhan ni Pangulong Duterte. Grabe naman. May ebidensya ka ba? Kasi si Richard Gomez, hindi siya pumirma sa impeachment ni BP Sara. Sabihin mo ng tauhan. Hindi ba pwedeng paninindigan yun ni Richard Gomez? Grabe. First time in the history of the Philippines, magkasabuatan ang halos lahat ng nasa kapangyarihan ngayon sa gobyerno para ikulong abroad ang nang-iisang tao leader na lumalaban sa COVID-19 pandemic, Marawi siege terrorist, nationwide drug addict exposure, drug lords, narco-politician, NPA rebels, tawag dito, nagsama-sama para lang makulong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Wala talagang kalaban-laban ang mga biktima sa droga mo. Ito pa. Hoy, drug lord, dami mong dinadamay na taong taga Leyte. Pag-isipan niyo, mabuting dadamak na naman ang drugs dyan sa lugar niyo. Sabi ni Cordapia Shia. Well, kung talagang totoo ang nangyari na shootout or shooting incident ng Kerwin Espinosa, dapat mabahala ang COMELEC. Dapat COMELEC control dyan sa Albuera. Di ba? Yan ang gusto ng ibang tao dyan.
Dapat masana na tayo basta be alert lagi para maipagtanggol ang buong pamilya. Ang mga pulis nga dapat walang tulog eh. Pag natulog, dismiss sa serbisyo. Ay, grabe naman yan. Sayang, busy lang kasi si Satanas kaya hindi nasunod. Grabe talaga mga tao. Drug Lord Company Bangag, sabi ni Christopher Dayaw. Sana natuluyan ka na from Fred Francisco. Ay, grabe naman po kayong ganyan. Huwag naman po kayong ganyan kay Erwin Espinosa. Baka nagbago lang talaga ng landas si Kerwin Espinosa. Gusto niyang maging maganda ang Albuera. Well, depende na sa tao kung pagbibigyan or give a chance to those people who change their lives. Wow. 'Di ba? Ito pa. Hindi yan matuluyan dahil drama lang 'yun. Pataas sa simpatya ng mga tao. Asan ka, walang trabaho, ang laki ng mansion, nagtago sa Middle East at doon nahuli. Drama lang daw ito, sabi ni Rene Perez. Hindi ito matutuluyan kasi siya lang din ang may pakana para kunwari may papatay sa kanya, Best Actor from Jen A. Mendoza. Drama lang yan tapos national news agad. Wow. 'Di ba? Drama lang yan kung pinatayan, hindi sa kanang balikat ang tama, kaya drama. From Homer Dodongska. Itaya ang buhay para sa droga. Huwag na, drug lord, maawa ka sa mga bata at sa sambayanan ng Pilipinas, lalo na sa Filipino fam, Renante Tojeros. Ito yung mga komento ng ating mga netizen ha. Ito pa ang sinasabi, nako, hindi mo kami madadala sa drama mo. Alam na namin yan sa batang probinsyano. Batang Quiapo pala, anong probinsyano. Huwag ka na magdagdag ng problema, Kerwin. Tumahimik ka na lang. Di ba? Akala ko namatay si Kerwin, hindi pala. Ito pa, tumahimik talagang demolition job tawag dyan from Henry Pitalao. Hindi natin makokontrol ang emosyon at freedom of speech ng mga tao on how they able to analyze sa nangyari. Grabe naman si Kerwin Espinosa, no? He dragged the name of Richard Gomez, 'di ba? Sabi naman, pati si Pangulong Duterte, ginamit pa niya. Pasensya na, sobrang busy, 'di ba? Ito pa sinasabi, Kerwin Espinosa, tingin mo kumakampi ang mga tao sa inyo sa pa-interview mo dyan? Ang kumakampi sa iyo ay adik lang. Hala, from Remer Garcia Dumanggit. Yun ang mga komento ng ating mga netizen, mga kabibig. So, hindi natin makokontrol ang kanilang reaction. Meron kasing meron kasing lumalabas na mga video ngayon na akala nila kung ano ang mangyari kay Kerwin Espinosa kasi hinahangalohan. Parang ano ba? Kanang, sa Bisaya pa ba, kuan og hangin parang the time daw hinihangalo ewan ko nga ba ang hirap ma-pronounce mga kabibig ito i-share ko sa iyo ang video na na-shock ang mga tao akala namin matutsugi buhay pa pala tapos ang pula-pula ng pisngi grabe ng mga tao mga komento ito daw yung video ni Kerwin Espinosa mga kabibig so panood tayo ito daw yung ano daw si Kerwin Espinosa pero few months later yan daw Mahal na Pangulo, sana dinggin nyo kami na yan daw paimbestigahan talaga itong mga pulis. yan ang galing ng drama, one day lang, full recovery na agad at nag-press ko na. Sino pong direktor para ganyan siyang huminga? Kapag ganyan ay hinangan, kaya pala one day recovery. Yun, nabuang man dahil ni baril o niya karon nangampanya na san hoy na unsa oy. Hindi talaga ako mali na hindi namamatay si drug lords kasi kung mamatay yan, noon pa yari na yan ni drug lords. No worries, wish granted lalo na sa nakatawa na-shock lang ang mga yan daw. So, na-shock ang mga tao na after few hours, masigla ulit si Kerwin. Akala nila naghihingalo, naawa sana sila kasi naghihingalo daw si Kerwin Espinosa. Bakit biglang napapress con? Di ba? Sa balikat daw natamaan tapos naghihingalo. Di ba mga kabibig? Sabi na mga netizen. So yun lang po mga kabibig ang ating latest libag-libag for today. Ano ang iyong komento tungkol dito? For me naman ba, ako my point of view, may karapatan naman si Kerwin Espinosa tumakbong mayor.
may karapatan siyang i-share ang kanyang mga programa, plataforma, para manalo siya. Kung totoo man ito or hindi itong shooting incident, dapat concern ang COMELEC dito. Dapat, tama yung sinasabi ni Karen Espinosa na magbigay ng security or i-control ng COMELEC ang lugar nila para wala namang mangyari ulit shootout. Tama na naman si Karen Espinosa. Sabi ng iba, bigyan natin ng chance si Karen Espinosa, baka magbago or baka gusto niya magbago at maging maganda ang lugar ng Albuera. Depende sa tao talaga kung sinong bubutuhan nila. Bubutuhan ba nila si Karen Espinosa or yung si Rama na brother-in-law ni Lucy Torres Gomez. Depende talaga sa tao on how they able to perceive or kung sino yung magbibigay ng magandang buhay, kaginhawaan, magandang daloy ng ekonomiya sa Albuera. Yun lang kabibig. Don't forget to comment below and share, love, like, subscribe to our channel. Bye everyone. See you next time.